Good morning! Good morning people! Good morning mga katuto. Ayan. So ngayon lang po ako nagpakita sa inyo. Oo, pasensya na po. Oo, bisibisihan. Bisibisihan sa kalusugan, mga ganon. Pero i-discuss ko po sa inyo. May i-share ako sa inyo. Kahapon magpapabunot po sana ako. Dun sa, eto sa taas. Ngipin ko sa taas. So, kaso, hindi pwede. Oo, binipi po ako. Aba, ang BP ko ha. Pumunta ako doon ng out ko sa school, 3:30. Dumating ako doon mga 4:30. Oo, sa Citrus. Mga kulang-kulang 4:30 yun. Tapos, pagdating doon, syempre, pahinga konti. Pinakita ko yung aking certificate of medical certificate galing sa internist ko na pwede namang bunutan kahit may mga maintenance nga sa high blood at saka sa diabetes. Oo, pwede po na ano naman, cleared kumbaga. E di binigay ko na po. Aba, nung binipi naman ako, 150/100. Opo. Tapos, mga ilang minuto, actually, dapat na mga 30 minutes eh. Pero parang mga 15 lang, binipi na naman ako. 160. Sa halip na bumaba, tumaas. 160/105 o 102 yun. So, tumataas siya. Sabi ko, hala, naku, kinakabahan. Piling ko kinakabahan talaga ako dun sa karayom. So, tapos, aside from that, bago nga ako pumunta dun, ay marami akong cases sa office. Siyempre, emotional iyan. Gamit ang aking damdamin. Ayan. Kaya tumataas. Samantalang, from the school, tapos pumunta ako ng sa internist ko dati, 1:30. Kasi umiinom naman ako ng aking maintenance sa umaga. Oo, umaga lang naman ang sabi sa akin nung aking perinatologist. So, itinuloy ko lang. So, kaya ngayon, umpisan ko na naman uli everyday na mag-monitor. Everyday. Tapos, ang ano ko nga, umaga na pumunta dun sa dentist. Hindi naman umagang 8 o'clock kasi wala sila nun. Mga 2 o'clock kasi ang schedule nila sa MWF. MWF ang schedule, tas 2 o'clock. So, yun po yun, di ba? So, dun sa mga bata-bata pa, go, punta dun sa sa mga dentist ha, wag na yung magpapahintay na masakit ang ngipin bago pumunta doon. Talagang dapat magtututbrush tayo. Ako kasi may katamaran. Oo, hindi ako nagtututbrush. Ayan po totoong buhay po ito. Lalo na pag antok na, yan, hindi na ako nagtututbrush ng gabi. Pero naku, yun talagang dumarami ang mga mikrobyo. So, araw-araw mag-toothbrush. At ang sabi pa nga, 3 beses, kada kain, umaga, tanghali, hapon, mag-toothbrush. Opo. And sa pagtututbrush, ano-ano ang mga technique, wag daw masyadong mugmog na mugmog. Actually, kahit ispit lang, yung igaganon mo lang, ispit talaga no? Dudura mo lang yung mga bula-bula na ganyan, pero wag mong uubusin. Opo, ganun daw po yun. Ayun ang tamang pagtututbrush, hindi magbabanlaw ng bibig. Ang sabi ko sa dentist nun, si Dr. Naku, nakalimutan kong pangalan. Ang hirap ng marami ka ng anesthesia sa katawan. Pag isasabihin ko sa inyo. Na, Dr. Julie. Ang sabi niya, pag sabi ko, Doc, ano po ba ang magandang toothpaste? Para hindi nagsisira-sira ang ngipin. Akala mo, talagang laging nagtutoothbrush. Sabi niya, ay, lahat naman yan pare-pareho. Ang na lang dyan, ang technique na lang dyan, wag ngang mugmog na mugmog. Tapos, may pangaraw na
mag-iiwan ka talaga ng fluoride dyan. Kasi yung fluoride, di ba, yung panlaban ng mga dumi-dumi, mga cavities. May mga tao pa nga na yung toothpaste, ilalagay mo dyan sa ngipin mo. Ganon, hindi ubos na ubos. Tapos, si Dr. Mendoza, nasa ibang bansa na yun eh. Hindi ko lang alam kung saang bansa na. Pero yun nga, dun sa, sa clinic niya, maraming mga dentist doon. So, ang sabi, mag-invest ka naman, ma'am, sa sarili mo. Bumili ka ng, magtawag dito, yung oral plus, dental plus. Yun. Asan naman yung dental plus ko, hanapin ko. Ito ang aking dental plus. O, ayan, dala-dala ko na po ito. Ayan, Oral-B, Bekenemen. Ayan, Essential Plus, Wax Dental Floss. So, yan. Ito po ay, may isa pa akong binili nito, yung mga 80s, mga 85 pero matagal mo rin nagagamit. Hinanap ko to, kasi marami-rami pa to eh. Hinanap ko to. Yun naman pala, itong asawa ko, abay, hinayaan naman palang ilagay ng anak ko, inilagay niya sa sa bilog na laruan ng anak ko, doon ilalagay para yun ang tutunog-tunog. Ito pa yung tumutunog doon sa loob nun. Yan sabi ko, nasa na ba yung ganyan? Kahit anong hanap ko pala, wala, hindi na ako makikita. May pagka makakalimutin ng jowang kong PWD, ayun, nakalimutan niya. Sabi, nakita ko, saan ba nakalagay ito? Ba't nilagay raw niya siya? Sabi ko, hinanap ko yan eh. Ba't nakabili pa tuloy ako ng isa? Sabi ko doon kay doktora na naglinis sa akin, nangipin dati, nung habang ako'y buntis. Kasi sumakit eh. Talagang sumakit ang ngipin ko nung buntis ako eh. Ay hindi, sumakit siya na gusto ko na rin magpabunot. Pero sabi, bago maglinis, bago magpabunot, lilinis muna ng ngipin. Eto na. Sabi, ma'am, kailangan mo mag-invest ka nga, bili ka ng ganyan. Ay, ang ginagawa ko lang po, pati pera na naman. Ang ginagawa ko lang po, nagsisinulid lang po ako. Ha? Ikaw naman, no? Ba't naman sinulid? Sabi niya. Ay, kaya sabi niya, mag-invest ka na ng yung mga floss-floss na yan. Kasi para naman yan sa ngipin. Tapos ngayon, nung pumunta ako sa perinatologist, nagpaalam ako na ganyan, kasi masakit nga ang ngipin, pabunot. Pumayag alam ko pumayag siya. Basta wag lang raw ako magpe-preterm. Pero natakot ako, baka maka-preterm ako kasi mga 8 to 9 months na yun eh. Pag ganun, or 7 to 8, hindi na ako bumalik. Or hindi ko ganun ka-sure kung bunot ba yun o yung pasta lang, kung pwede pang pasta. Tapos hindi talaga ako bumalik kasi natatakot ako. So ganun po ang nangyari. Kaya nung ngayon, marami na. Tapos katamaran pang mag-toothbrush, marami na ang sira. So yun po, ang sabi ng may annual check-up kami, physical check-up, pati ngipin, chine-check, yung mga dugo, yung mga ihi, yung mga ganyan. Sabi ba naman sa akin ng dentista, ma'am, parang bakit nag-crack-crack ata lahat ng yung karamihan mga ngipin-ngipin nyo? Sabi ko, ganun po ba? Kasi nanganak po ako, ganito, ganyan eh. Kaya po pala, sabi niya. So ngayon, dun sa mga buntis ngayon, yun po pala talaga. Kasi yung nutrients dyan, mga calcium dyan, napupunta sa baby, nag-aagawang kayo. Kasi syempre yung baby, nagkakabuto-buto yan, kailangan din niya. Though may mga vitamins, kailangan din talaga nating uminom yung mga buntis kailangan nating uminom ng gatas na para sa mga pregi. Hindi ako masyadong iinom dun eh. Ang iniinom ko lang laging Bear Brand. Pero hindi nga ganun karami. Kasi ako'y may gestational diabetes naman. So, 'di ba? Kasi high risk ang lola nyo sa pagbubuntis. So, ganun. Kaya ang siste, 3 ang bunutin ko, tapos 4 ang pastahin. At ito ang, kahindik-hindik. Hindik talaga no? Ibabalita ko lang sa inyo. Ang isang normal na ngipin, pag binunot ay 1,000. 1,000 po yun. Pataas, pwede pa.
Tapos, yung wisdom tooth dito, 5,000. Oo, depende pa dito sa taas ha. Depende pa po yun sa hirap ng dentista sa pagbunot nun. Pwedeng mabawasan pa yun. Siguro mga 4,500, 4,200, ganon. Ngayon, dito po sa baba, meron ako in-x-ray po ako 900. O, pina-x-ray yan nakaganyan yung ano ko, yung wisdom tooth sa baba, hindi nakaganon. Ngayon, pag bubunutin yun, surgery yun. 10,000 po. 10,000 po Tapos, yun nga, yung mga ganyan, pagbunot, 1,000 lang. Pag pasta, 1,000 din. Oo, 1,000 plus. Depende yan sa maraming kang papastahan, ganyan. Maraming i-fill, ganyan. Tapos, ano pa ba? Yung linis, ang linis, pag babae, 1,000 to 1,500. Pag lalaki naman, 2,000 to 2,500. Opo, ganyan. Bakit medyo mahal sa lalaki? Kasi syempre, karamihan ng lalaki nagyoyosi at kung ano-ano pa, inom dito, inom doon. Edi mas marami silang tartar, maraming cavities, mas mahirap linisin ang kanila at malalaki ang ngipin. Kaya 2,000 to 2,500 ang kanila. So ako, nung nagnilinis po ako, 1,500. Kasi 1,000 yun sana. Kung every 6 months ay nagpapalinis ako. Depende po yan sa dumi ng ngipin natin. Pag hindi naman masyadong madumi, 1,000. Pag maduming-madumi sa babae, 1,500. Ibig sabihin, ang dumi po ng ngipin